Hello guys, kamusta kayo? Welcome sa aking channel. Nasa trabaho kasi ako. So ayan guys, ang tatalakayin natin ngayon, yung bago na namang update ng Immigration Canada. Oh, so ayan na nga guys. So yung mga turista natin dito, yung mga nabibisita, yung mga nag-hold ng tourist visa. So nung nakaraang 2020, inumpisahan yan na pwede silang magtrabaho dito sa Canada, pwede silang kumuha ng work permit. So ngayon na naman ang update, nako, uuwi na sila ng Pilipinas o saan man sila bansa nang galing, no? So yan na naman ang bagong update. Nung pandemic kasi, 2020, year 2020 ay, syempre yung mga na-stuck dito ng mga tourists natin, syempre closed yung mga borders, so hindi sila pwedeng umuwi. So pinayagan sila ng Immigration Canada na mag-apply ng work permit. Pero ngayon, ay nagbago na naman guys. Nagbago na naman ang regulations. So yun nga, kasi may mga kababayan tayong tourist visa ang status. At saka later on, pwede silang mag-work dito sa Canada. So under sa policy na to, pwede silang mag-apply ng work permit without leaving Canada. Kung sino yung may hawak na may work permit within 12 preceding months, sila yung eligible at least na change nila yung immigration status nila into visitor, sila yung legal na pwedeng mag-work dito sa Canada. At saka yung habang naghihintay ng desisyon ng immigration para sa kanilang new application. So supposedly, February 28, 2025 pa ito mai-end next year pa. Pero ngayon binago na naman nila yung desisyon nila kasi nga gusto nilang linisin talaga yung immigration system ng Canada. Kasi nga sobrang dami ng tao na in-invite nila every year. Hamakin niyo yan guys. Ang tao na pupunta dito every year is mga 1.2 million. So paano na lang nila i-cater yung kanilang mga applications, nakaklag na yung system. No? So yung good news naman guys, yung mga applications na hanggang ngayon on processing pa o on the process pa. So good news naman sa mga kababayan natin na yung napaprocess na yun ng kanilang mga work permits before August 28, before kahapon, ay still okay ang kanilang applications. So bakit ganito na naman ba ang nangyayari dito sa regulations ng Canada? Kasi nga may mga bad actors tayo, yung may mga fraud, no? So nababalitaan nga natin na merong nagbebenta ng mga linya, mga work permits na yan na nasa 10,000 Canadian dollars. Oh my goodness. Grabe na yan sila, uy. No? So simple lang guys, ayaw nila na alam mo yung ma-spread yung immigration fraud dito sa system ng Canada. Immigration ng Canada talaga na bawasan talaga yung mga temporary residence na level. So again, marami na naman tayong kababayan na maapektuhan nito, yung mga hindi pa masyadong na-process, so hindi pa na-process yung kanilang tourist visa to work permit. Ayan guys, so mahirapan talaga sila. So syempre guys, marami tayong kababayan ang gustong pumunta dito at ang pinaka easy way ay yung pagiging tourist, no? Pagiging turista dito sa Canada, especially kapag may family ka na dito, hindi ka na mahirapan sa mga letter of invitation na yan. So, sa mga kanilang accommodation. So, mas kagandahan talaga pag may family dito sa Canada. Pero, sad to say na i-end na nila ngayon yan. So, ayan. So, ano ba yung sabihin natin dito na good luck na lang guys sa mga abangan natin yung updates dito. Ano naman ang susunod. Kasi parang maraming changes talaga kiniklear nila bagong eleksyon. O ano naman kaya ang changes after election. No? So abangan natin yan guys. Thank you sa pagsubaybay sa aking channel. Don't forget to subscribe. Thank you guys. Bye.